God save the Philippines. O, di ba? Yan ang sabi ni VP Inday Sara Duterte dati, mga kababayan. Mukhang yan din ang ating panawagan ngayon, mga kababayan Dahil mayroong kinumpirma si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, tungkol dito sa matagal na issue na hindi man lang tinatch ng mainstream media, mga kababayan, o kung sino mang opisyalis ng gobyerno, pati ang ating mga men in uniform at ating otoridad, mga kababayan, tungkol dito sa kidnapping, extraction daw di umano, mga kababayan, ng 2 bata sa Turkey gamit mismo ang AFP. Kinumpirma ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, na totoo yan. Patagal na yang in-expose si Maharlika, mga kababayan na ang nag-facilitate nga daw nun si Admiral. Ginamit pa daw mismo ang AFP, mga kababayan. At ayon dito kay VP Inday, alam daw yan ng AFP mismo. Pero wala pong naglakas ng loob na tingnan ang kaso. Ang tungkol sa kidnapping ng 2 minor hanggang, mga kababayan, ang kinidnap na ngayon ay ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong. Panoorin niyo po, ha. Isa ako sa mga tina-target ng Marcos administration. Ang nagsasalita, mga kababayan, na si Maharlika. At sinasabi nila na ako ay fake news. Gusto ko lang po bigyan ng diin sa inyo, samantahan ko na yung pagkakataon. Isa sa in-expose ko yung pag-kidnap sa 2 minor age ng isang kababayan natin. Nandito siya ngayon, si Mishina Makapinig. Andyan, mga kababayan, yung nanay na kung saan kinuha sa pilitan sa kanya ang bata. Gusto ko lang sabihin sa harap ng mga tao kasama ng mga media na hindi po fake news yun dahil yung biktima mismo ay nandito. At na-interview na rin po natin na isa siya bago ang Pangulong Duterte actually na kidnap, yun yung nakikita naman ng tao, ay siya muna, yung 2 minor de edad niya. Bago pa na-kidnap si PRRD, mga kababayan, mayroon na palang issue ng kidnapping. Nasangkot ang mga Marcoses, mga kababayan. And I hope yung ating mga kaibigan sa media ay sana naman pag-usapan yung ganun kasi issue yan ng Pilipino, ang kidnapping. Itong ang bibig ng media nito, mga kababayan Ang gusto lang natin, investigasyon para malinawan. Di ba issue nga, di ba? Issue ng kidnapping. Yes or no? At bakit tahimik dito ang AFP? Totoo yan, ma'am. Yeah. Oh, totoo yan, ma'am, sabi ni It's Sara. actually an item inside the armed forces of the Philippines. Yes. It is, Alam pala ng AFP. Di ba dapat loyal ka sa konstitusyon mo, sa bansa mo? Although ang presidente ang commander-in-chief, mga kababayan, pero ultimately, ang iyong loyalty ay sa bayan, sa ating konstitusyon. there is a record inside. True. Oh, there is a record inside. But somehow, nobody seems to exact accountability and transparency. Oh, walang gustong mag-touch, mga kababayan, sa isyong iyan doon sa loob ng AFP. Pero alam nila. Mayroon daw record, ha? For what happened to the children and to that kidnapping of minors in Kidnapping. Si VP Sara na mismo ang nasabi, ha? Turkey, which was led by officials inside the Philippine government. Philippine government. Ngayon, si PRRD na ang kinidnap, mga kababayan. Grabe, grabe. Yes. Yung kanina, At pakinggan po natin, mga kababayan, ang kanyang speech doon sa Netherlands ngayon. Habang naglalakad kami, ay naririnig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, Ang daming umiyak. maganda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka niyan. Ayan. Sabi ko, wala talaga akong makontribute sa kanta ngayon. Si Baste, medyo maganda ang boses, pero si Sara, mga kababayan, parang, okay lang naman. Pang banyo, Pero in fairness, mahilig mag-video si VP Inday, mga kababayan, sa kanyang mga kaibigan, with Pero friends. na ito, maliban sa happy birthday song na nagawa na natin kanina, o hindi pa? Happy birthday lang daw ang kaya niyang kantahin, mga kababayan. Papunta na tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya Sinabi ni na PRRD. bantayan natin ang ating boto.
wag niyong ibenta ha. Kung mayroong magbibigay mga kababayan, tanggapin niyo na lang. Pero iboto niyo kung sino talaga ang gusto niyo. Dahil ang mga tao na desperado ay Desperado. kung ano-anong pandaraya ang naiisip. Sana nga lang, no? Hindi ito matulad doon sa Smart Magic, mga kababayan. May bago pero handpick nila, mga kababayan, itong bago ngayon. Hindi pa rin natin malalaman, mga kababayan, dahil ano pa man First time pa lang ito ng Miro. Sana nga lang, mga kababayan, sana nga lang walang mangyayaring dayaan. Dahil kapag meron, wala na talaga ang Pilipinas. Para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. By the way, nasira na ba yung Di ba mayroon silang pinrint na mga maraming balota, mga kababayan, na na-junk dahil mayroong nagpetisyon na ma-disqualify o maibalik sa doon. Dapat nasira na yun, ha? Dahil mayroon pong posibilidad, mga kababayan, na magagamit yun sa dayaan. Possibility lang naman. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media accounts sa Facebook. At sinabi ko doon, my warmest wishes for Maikli lang naman yun. Abaan mo, VP? former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his Courage. exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good. Kung hindi daw gusto si Sara, mga kababayan, na ituring na halaman o di ba kaya abo ng mga tao, dapat siya maging abogado. Kasi Yan ang naging push ni PRRD, mga kababayan, para maging abogado si Sara Duterte. isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho nila. And that was his way as well sa amin noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave. Brave. Talagang brave. Kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong Hindi na nila nagagamit, mga kababayan, yung issue kay Sara na mayroong sinuntok na sheriff. Dahil positive kay Sara yun, mga kababayan. Dahil yung sheriff na yun, mga kababayan, is nang o-oppress ng mga mahihirap. isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid. At sinabi niya sa akin, sabihan mo sila, bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. Huwag umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo. Andyan na pala sila. Sina Bastay at si Pulong at saka si Kitty. Si Kitty andyan na. Si Pulong at si Bastay hindi natin nakita. Sa loob ng banyo, Sa banyo. pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil Kasalanan ito ni Bangag, mga kababayan. ayaw niya na nakikita ang sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak. Kaya pala, si Sara, mga kababayan, nagpapakatatag. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na sa beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos, tinatanong lang niya, nasaan Stop ka? crying! Himlak ka ba?
Ah, Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, nahihirapan ako. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Lalong-lalo na dito sa unang sinabi ni VP Inday na kinumpirma niya na mayroon ngang nangyari kidnapping extraction doon sa Turkey gamit ang AFP. Yan ang sabi ni Sara Duterte. Post your comments below.